Resume's person of a voice. Paggising ko kinaumagahan ay mukha ni Attorney Justin na mahimbing na natutulog ang nabungaran ko. Nakadapa siya sa tabi ko at nakadantay ang braso sa gawing tiyan ko. Napakurap ako at napatitig sa mukha niya. Iniisip ko palang ang mga nangyari kagabi ay napapangiti na ako at nagiinit ang pisngi. Gusto niya ako. Sinong hindi mabibigla kapag narinig yung sinabi niya kagabi? Alam mo yung mala fairy tale? Yung mala Wattpad? Yung fiction at malabong mangyari sa totoong buhay? O kung posible man, nasa 10% out of 100 ang possibility. Pero kagabi, nasabi niya. Umamin siyang gusto niya ako at aaminin ko. Naloko talaga ako sa pinagsasabi niya. Wala sa hinagap ko na magiging mala Beauty and the Beast ang love life ko. Siya ang beauty at ako ang beast. So gwapo ba naman ang isang ito ay mapagkakamalan akong katulong or julalay niya. Plus pa na matalino at mayaman. Iniisip ko pa lang na magiging boyfriend ko siya at ipakikilala sa pamilya ko ay baka pagtawanan nila ako ng bongga. At ang masaklap, baka isipin pa ng iba, lalo na ng mga co-employees ko na inaakit ako o ginayuma ko lang sa Attorney Justin. Well, hindi ko talaga sila masisisi kung ganoon man ang isipin nila. They have all the rights to judge me. Mga bitter kasi sila. Tumitig muli ako sa mukha niya at hindi ko talaga makuha kung paano niya ako nagustuhan. Dahil ba hindi ako takot sa kanya? Dahil sinasagot-sagot at hinahampas-hampas ko siya na hindi nagagawa ng mga empleyado niya? O dahil naiintriga siya sa akin? Napahirap ako sa kawalan. Malamang na pag nawala na yung curiosity niya tungkol sa akin, ay magsasawa na rin siya. Baka nga, ngayon lang yan. Well, hindi ako nag-expect na tatagal ang pagkagusto niya sa akin at isa pa, sabi niya, gusto niya ako. Gusto lang. Like lang. Kasi malamang may mahal pa siya at si Attorney Sophie yun. Malamang ay sinusubukan lang niya na mag-move on dahil ikakasal na ito. Bumuntong hininga ako. Hindi naman sa wala akong tiwala sa feelings niya. Pero sa ginagawa niya, hindi imposibleng mahulog ako sa kanya. Kung makalingkis pa man din ang lalaking to ay parang batang takot mawala sa mall. At panay ang halik. Nakakainis. Binubuhay niya lahat ng natutulog na pagnanasa sa katawan ko. Iniwas ko ang tingin ko sa labi niyang pulang-pula. Lalo yatang gumagwapo ito pagtulog. Ipinilig ko ang ulo at dahan-dahang tinanggal ang kamay niya na nakadantay sa tiyan ko. Sinabi niya kagabi na hintayin ko siyang magising bago ako bumangon pero hindi na lang dahil baka sapian na naman ng kalandian ang lalaking ito. Baka hindi na ako makapagpigil ay tugunin ko ang pagkamanyak niya. Nakahinga ako ng maluwag nang makawala sa pagkakayakap niya. Dahan-dahan akong bumaba sa kama at dumiretso sa CR. Tutulong ako sa pagluluto para mabawasan ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung paano ko siya papakisamahan ngayong nalaman kong may gusto siya sa akin. Hindi ko alam kung paano siya manligaw at kung paano siya magbigay ng special treatment sa mga babaeng nagugustuhan niya. Hindi ko maiwasang kilabutan kapag naiisip kong maglalambing siya sa akin. Nakakawala ng katinuan mga bes. Nagilamos lang ako at nag-toothbrush bago lumabas sa banyo. Pagbukas ko pala ng pinto ay saktong dating niya. Napasinga pa ako sa pagkabigla. Nakasando siya ng puti at naka-jersey shorts. Gulong-gulo ang buhok at half-open ang mga mata. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang tingiliin ko siya. Nakasimangot siya ng bahagya. Bakit naman kaya? Magbabanyo ka ba? Sige, ikaw na. Napatigil ako sa pagsasalita nang humakbang siyang palapit sa akin at binigyan ako ng mabilis na halik sa mga labi. Good morning. Bati niya sa napapaos na tinig. Shit, bedroom voice, talaga ang loko. I told you, hintayin mo ako magising. Reklamo niya. Ano? Naiihi na kasi ako kaya hindi na kita ginising. Kinagat ko ang dila ko dahil nauutal ako. Bakit ka naman nauutal? First kiss mo? First kiss? Nakita kong ngumuso siya at tinitigan ako. Shit, buti na lang talaga at nakapaghilamos at nakatoothbrush na ako. About last night, biglang sabi niya. Nahigit ko ang aking hininga. Ano, babawiin niya na ba yung sinabi niya kagabi? Okay lang. Hindi naman talaga kasi kapanipaniwala. I mean, what I have said. Sabi niya. Feeling ko nalunok ko ang dila ko kaya hindi na ako nakapagsalita.
Don't you dare say you didn't mean it when you allowed me to court you. Banta pa nito at inarapan pa ako bago tumuloy sa loob ng banyo. Saglit na natulala pa ako doon. Napapikit ako ng mariin. Nagwawala ang puso ko. Shit, huwag kang malandi puso. Isihan mo lang. Magpapabebe pa tayo. Sa pagkainan ay naging extra caring siya. Extra sweet at extra touchy. Napapansin din nila lolo at lola kaya hindi ako makakain ng maayos dahil sa panonood nila. Stop watching us, lola. Hindi makakain ng honey ko. Sabi niya na mapansin bumabagal ang pagkain ko. Pakiramdam ko kasi ay mahuhulog ang pagkain isusubo ko dahil sa pagkailang. Gosh, hindi ako clumsy pero ngayon ay parang dahil ko pa ang pinaka-clumsy na tao sa pag-iingat na baka mabitawan ko ang kutsara o tinidor ko. Ipasyal mo si Riza sa bahay niyo, Justin. Pagbalik niyo sa Manila at pagdating ng mom at daddy mo. Sabi ni Lolo. Nakita kong tumango ng sunod-sunod si Attorney Justin. Yes, Lo. I will. Sa kondo ko rin. Sabi niya. Biglaan ko tuloy. Nalulo ng kinakain ko kahit hindi ko pa masyadong nangunguya. Kaya nagkanda sa mid ako. Agad naman siyang dumalo at inabutan ako ng tubig. You okay? Natatawa niyang tanong. Sinamaan ko siya ng tingin pero pilyong kumindat lang siya. Anong gagawin namin sa kondo niya? Kaming dalawa lang? Diyos ko, ang landi talaga. You're just gonna cook for me. Ano bang iniisip mo? Natatawang sabi niya nang bumalik na kami sa kwarto para makapaghanda sa pamamasyal. Makulimlim ang panahon kaya sa malapit na lang daw muna kami mamamasyal. Picnic grove ang pinakamalapit dito kaya doon na lang muna siguro. Sinamaan ko siya ng tingin. Lalo siyang tumawa. Akala mo napakatino, manyak naman. Irap ko habang naglalabas ng mga damit sa closet. Humakbang siyang palapit sa gawi ko. May nakasampay ng tuwalya sa balikat. Kung manyak ako, after a month, may laman na yan. Sabi niya sabay tapik ng marahan sa tiyan ko. Naginit ang pisngi ko at tinulak siya. Nagmura ako at tumawa siya ng malakas. Halos mawala na ang mga mata niya at bumalandra ang malalalim na dimples sa pisngi. Maligo ka na nga. Inis na sigaw ko at tinulak na siya papunta sa banyo. Hindi matapos-tapos ang tawa niya at minsan ay humaharap pa para ilapit ang mukha na parang mga halik. Grabe. Totoo nga ang kasabihang makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Sabay na tayo para mabilis. Nag-init lalo ang ulo ko at napapikit ng mariin. Tigilan mo ako. Puro ka manyakan. Puro ka manyakan. Gigil na sabi ko habang hinahampas ang balikat niya ng sunod-sunod. Tawa siya ng tawa dahil sa pagkapikon ko. Oh, what's wrong with that? Dito ako sa kwarto tapos dun ka sa isang kwarto maligo para sabay na tayo. Paliwanag niya. Nag-init ang pisngi ko. Ngiti-ngiti siya habang pinapanood ang reaksyon ko. Akala mo sabay tayo sa isang banyo? Well, I would love to. Tumigil ka na! Piko na sabi ko at sunugod na naman siya ng hampas. Panay ang ilag at atras niya. Tuwang-tuwa talaga siyang buwisitin ako ha. Ganyan ka ba manligaw ha? Nambubwisit. Naliit ang mga matang tanong ko. Pumalakak siya at lumapit ulit sa akin. Tanabi ko ang kamay niya na hahawak sana sa braso ko. Sorry na, titigil na nga. Natatawa pa rin sabi nito. Naliit lalo ang mga mata ko. Lumapit pa siya at niyakap ako. Tinangka kong itulak siya pero lalo niya lang akong hinapit palapit sa katawan niya. Pinigilan kong mapangiti. Parang may kung ano sa tiyan ko na hindi ko maintindihan. Parang literal na nangyari sa akin yung butterflies in my stomach na phrase. Corny pero parang ganoon ang pakiramdam eh. Mahirap i-explain. Galit ka pa? Masuyong tanong niya matapos akong yakapin. Napatitig na naman ako sa mukha niya. Parang lalong dumadami ang mga paru-paro sa tiyan ko. Parang gustong-gusto nilang ginagawa sa akin ni Attorney Justin. Sorry na, nilalambing lang kita. Rinig ko pang sabi niya nang hindi ako magsalita. Tumaas ang kilay ko. Wow ha, ibang klase kang maglambing. Panunuya ako at saka inarapan siya. Paano ba dapat? Tanong niya at kinulong agad ang mukha ko sa dalawang palad niya. Napalunok ako nang makita ang seryoso niyang mga mata. Ganito? Mahinang bulong niya sabay baba ng mukha para hulihin ang labi ko. Napapikit na lang ako nang maramdaman ang pagdampi ng labi niya. Ilang segundo lang iyon pero ang bilis-bilis na naman ang tibok ng puso ko. Ngumiti siya at tinagilid muli ang ulo sa kabila at hinalikan ulit ako.
Magaan ang mga halik niya na parang nanunukso. Umangat ulit ang mukha niya at nilipat ang halik sa kaliwang pisngi ko. Pagkatapos ay sa kanan naman, pagkatapos ay sa noo, sa ilong, at isang masuyong halik ulit sa aking mga labi. Para ako mahihimatay sa ginagawa niya. How can he be so naughty and so sweet at the same time? Huminga siya ng malalim pagkatapos napatingin ako sa kanya. Let's start preparing now. Baka hindi pa tayo matuloy sa pupuntahan natin. Nakangusong sabi niya. Natawa ako ng mahina at tinulak na siya papasok sa banyo. Namasyal kami sa picnic group kasama ang lolo at lola niya. Maganda ang panahon kaya nakapamasyal kami ng maayos. Nag-horseback riding kami at nagpa-picture habang nakasakay sa mga kabayo. Enjoy na enjoy si lola dahil ngayon pa lang siya nakapasyal dito. Simula nang umuwi sila ng Pilipinas. Palagi daw ay sa mamahaling hotels and restaurants sa buong Tagaytay siya dinadala ni lolo dahil nag-aalala ito na baka mapagod ng gusto si lola dahil mahina ang puso nito. Panay ang saway sa akin ni Attorney Justin dahil umibitaw ako sa kabayo at tinataas ang aking kamay. Nakaka-relax ang hangin dahil katamtaman ang panahon. Tinatawanan ko lang siya pero sinisimangutan niya lang ako. Nangingiti na naiiling ang umaalalay sa kabayo na sinasakyan ko dahil panay ang kuha ko ng pictures sa paligid. Pasimple ko din siyang kinukuhanan ng pictures kapag hindi siya nakatingin. Kahit saan yatang anggulo ay guwapo, walang masasayang na pictures dahil lahat ay maayos ang kuha. Pwera na lang kung blurred. Matapos mag-horseback riding ay nagpasya kami mag-rent ng bike para makapamasyal sa paligid. Nagpaiwan na sina lolo at lola sa cottage dahil medyo napagod si lola sa pagsakay sa kabayo. Agad na ako sumakay sa bike na napili namin at nauna na sa kanya. Agad ako nagpedal ng ilang beses para mapabilis ang takbo ng bike. Napangiti ako nang tumama sa mukha ko ang malamig na simoy ng hangin. Napapikit pa ako para amuyin iyon at bumitaw sa manibela. Nakakamiss. Naalala ko pa kung paano kami sabay nag-aral mag-bike ni RC dahil sa Baguio ay hindi uso ang bike dahil sa tarik ng mga daan. Shit! Rinig kong mura ni Attorney Justin at naramdaman ko na lang ang kaliwang kamay niya sa aking bewang habang ang isa ay nakahawak sa manibela ng bike. Ibinalik ko ang kamay ko sa manibela at nilungon siyang masama na ang tingin sa akin. Ano na naman? Tanong ko. Bumitaw na siya sa pagkakakapit sa akin at muling nagmura. What the hell are you doing? Bakit ka bumibitaw? Inis na sermon niya sa akin. Hindi ko napigilang tumawa. Ang OA mo, attorney. Marunong akong magbike at sanay akong... I don't care kung gaano ka pa kagaling magbike. That doesn't mean you can't be injured. Paano kung mawalan ka ng kontrol? Hindi mo alam kung kailan ka maaksidente. Gigil na sambit niya. Halos pumula na ang leeg niya sa sobrang inis. Tumaas ang kilay ko. Nag-iingat naman ako ah. At saka mo na ako pagalitan kapag sumemplang ako dito, no? Angil ko at binilisan ang pagpedal. Nakita kong binilisan din niya para mapantayan ako. Nang makatapat siya sa akin ay nakita kong handa na naman siya magsalita kaya binilisan ko ulit ang pagpedal. Iritadong napamura na naman siya. Tinawanan ko lang iyon at nagbitaw ulit ng kamay at tinapat iyon sa aking bibig at sumigaw. Natatanaw ko na mula rito ang Taal Lake at ang Hanging Bridge. Hinawakan ko ang preno at huminto nang malapit na doon sa Hanging Bridge. Itinabi ko ang bike at agad akong bumaba doon. Nakita ko pa si Attorney Justin na madilim na ang mukha nang palapit na sa gawi ko. Tinawanan ko lang siya at agad nang nagtatakbo palapit doon sa Hanging Bridge. Huminga ako ng malalim ng matanawan ang ganda ng buong lugar. Nililipad ng hangin ang buhok ko at napapapikit ako sa bawat tama ng hangin sa mukha ko. Ang ganda talaga. Bulalas ko sabay kuha ng aking camera na nakasabit sa leeg. Agad kong itinutok iyon sa gawin ng Taal Lake. Ilang shot ang ginawa ko bago ako nakontento. You're too stubborn. You really need to be tamed. Rinig kong sabi ni Attorney Justin at naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin mula sa likod. Naibaba ko ang aking camera at natatawang pumiglas sa pagkakayakap niya. Masyadong protective ha? Hindi naman ako sumemplang oh. Sabi ko at hinarap siya. Kunot noo siya nang dinungaw ako. So, hihintayin mo pang maaksidente ka bago ka tumigil? Sarkastiko niyang tanong. Ngumiwi ako. Ganoon naman talaga, di ba? Bago ako natutong magbike, ilang beses muna ako sumemplang. Dahil doon natuto ako. Kaya ngayon marunong na ako at saka nag-iingat naman ako. Sabi ko sabay irap sa kanya. Nag-isang guhit ang mga labi niya at tinitigan ako ng mabuti. Saka ko lang naramdaman ang pagkailang dahil sa sobrang lapit niya. Halos nakayakap na siya sa akin. Umiling siya.
Kahit na, don't do that stunt again. Pinakaba mo ko. Mariing sabi niya at nag-iwas ng tingin. Kinagat ko ang ibabang labi para magpigil ng ngiti. Hindi ko alam bakit parang may kung ano na namang umiikot sa sikmura ko dahil sa sinabi niya. Oo na, hindi ko nagagawin kapag magkasama tayo. Sabi ko, agad na nalungon niya ako. Don't you dare do that, lalo na kapag wala ko. Nanliliit ang mga matang sabi niya. Ilang sandali pa ako napatitig sa mukha niya. Shit, bakit ba natatameme ako? Ano bang nangyayari sa akin? Itinulak ko siya para kumalma ang katawan ko. Masyadong nagwawala ang puso ko dahil sa pagkakalapit namin at dahil sa mga sinasabi niya sa akin. Agad na humakbang siya palapit at kinulong ang mukha ko gamit ang kanyang mga kamay. Promise me, you won't do that again. Seryosong sabi niya. Napatitig ako sa seryoso niyang mga mata. Ilang beses akong napalunok at kusang tumango ang aking ulo. Nakita kong lumamlam ang mga mata niya. Parang ngayon lang siya na-relieve mula pa kanina. Bumaba ang kamay niya sa aking balikat at kinabig akong palapit sa kanya. Halos mapapikit ako nang maramdaman ang marahan niyang pagyakap sa akin. Now, I can't keep my calm kapag nasa labas ka at hindi mo ako kasama. Masyadong matigas ang ulo mo. Marahan niyang sermon habang nakayakap sa akin. Natatawang pinalo ko ang balikat niya. Masyado kang nega. Para yun lang. Sus, kaya ko pa ngang kumuha ng pictures habang nakasakay sa bike. Pagmamalaki ko. Gawain namin iyon ni RC kapag nagbabay kami. Mahilig kasi yun sa kunwari stolen pero prepared pose. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at kunot noong tiningan ako. Don't you dare. Banta niya. Mamuso ako at binaba ang tingin sa aking camera. Hinawakan niya yun kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. I'll take you some pictures. Sabi niya at nag-iwas ng tingin. Hindi ako natinag at hindi makapaniwalang nakatingin lang sa kanya. Last time kasi ay ayaw niya akong kuhanan ng pictures tapos ngayon nagvo-volunteer pa. Nalingon niya ulit ako nang hindi ako gumalaw at nanatili lang na nakatitig sa kanya. What? Ayaw mo? Tanong niya. Agad na umiling ako at ibinigay na sa kanya ang camera. Gusto syempre. Himala lang at pumayag ka. Sabi ko habang umaatras. Inarapan niya lang ako at tinaas na ang camera. Agad na pumasto ako sa gawin ng bridge na nasa likod ko at kita ang Taal Lake. Ready? Tanong niya. Isama mo yung view sa likod ha? Sigaw ko. Tumagilid pa ang ulo niya at sinipat ang view sa aking likuran. Tumango siya at tinaas na ang camera at sumilip doon. Ngumisi ako ng maluwang at nag-peace sign. Ang tagal niya mag-picture kaya sinasapak ko ang balikat niya sa tuwing lalapit ako para tingnan ang mga kuha niya. Another one? Tanong niya. Umatras ako para mag-post na naman. Bilisan mo naman. Nakakangawit ngumiti. Sigaw ko. Kitang-kita ko ang pagngisi niya habang nakasilip sa camera. Nakasimangot na lumapit ako at kinuha ang camera sa kanya. Paisa-isa lang naman ang kuha mo pero bakit ang tagal-tagal mo? Napatigil ako sa pagsasalita nang makitang naka-zoom ang huling pictures na kinuha niya. Naka-zoom iyon at nakatapat sa mga labi ko. Nag-init agad ang pisngi ko. Narinig ko ang halakak niya at pumasto sa likuran ko. Agad niya akong niyakap mula doon at pinatong ang baba sa aking balikat. Hindi ko siya magawang lingunin dahil baka tumama ang labi ko sa labi niya. Tayo naman. Rinig kong sabi niya at ininuso ang camera. Nalaglag ang pangako. Seryoso ba siya? Sa ganitong posisyon? Sinubukan kong kalasin ang braso niya sa tapat ng aking tiyan. Okay, umayos ka na para makapag-picture na tayo. Okay na to. Ganito na ako. Sabi niya sabay ngisi at hinigpitan pa ang yakap sa akin. Bumantong hininga ako at tinaas na ang camera sa tapat namin. Pero sa sobrang lapit ay hindi nakuha ang kamay niyang nakapalibot sa akin. Mukha lang siyang nasa likod ko at nakapatong ang baba sa aking balikat. Okay na. No, let's take another one. Sabi niya, aangal na sana ako nang makita ko iginala niya ang tingin niya sa paligid at saktong may paparating na mukhang magnobyo sa gawin namin. Agad na nalapitan niya iyon at kinausap. Umikot ang mga mata ko. Talaga naman. Nakita kong tumango ang babae at natulala pa saglit sa mukha niya bago lumapit sa gawi ko. Nakalukip-kip ang nobyo nito at nakatingin lang sa amin. Agad siyang pumesto sa likod ko matapos ibigay ang camera sa babae. Smile. Bulong niya matapos yumakap sa akin. Sabi ko at ngumisi na rin. Ilang shots ang ginawa niya at meron pang kuhang ninakawan niya ako ng halik sa pisngi.
Halos matulala ako at mag-apoy ang pisngi nang mapatingin na babaeng kumukuha ng pictures sa amin. Nagpasalamat siya at inalok pa, nakukuhanan din ng pictures ang dalawa. Umiling naman ang babae, tapos na raw sila kanina pa. Ngumiti pa ito sa akin bago umalis. Agad na inago ko sa kanyang camera at tinignan ng mga pictures. Nakagat ko ang ibabang labi na makitang mukha kaming totoong magnobyo sa lahat ng mga kuha ng babae. Kahit sa pictures, kitang-kita ang dimples niya. Napairap ako sa kawalan. Parang gusto ko nang maniwalang totoong love is blind. Inagaw niya muli sa akin ang camera para siguro tingnan din ang mga pictures. Ngiti-ngiti siya habang ini-scan ang mga iyon. Oo na, ikaw nang gwapo. Kulang pa? Rinig kong sabi niya kaya kunot noong napatingin ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at gulat na gulat ako sa sunod niyang ginawa. Nakangising tinagilid niya ang kanyang ulo at umangat ang kanyang kaliwang kamay sa likod ng aking ulo at agad na pinagdikit ang aming mga labi. Ilang sandali pa ay may flash na ng camera ang tumama sa amin. Napapikit ako dahil doon. Tumigil siya sa paghalik at agad tiningnan ng aking camera. Lalong lumapad ang ngisi niya. Nag-init ang pisngi ko nang ipakita niya iyon sa akin. Nakapikit ang mga mata ko at parang sarap na sarap sa halik niya. Shit. Pictures won't lie. Nakangising sabi niya. You like my kisses? Parang siguradong sabi nito. Agad na tinulak ko siya at iniwanan na para makabalik sa aming bike. Narinig ko pang halakak niya, tinabol ako. Hinuli niya agad ang aking kamay. Don't be upset. I love kissing you. Tigilan mo yung kakanakaw mo ng halik. Singhal ko sa kanya. Tumawa siya at nauna nang maglakad sa akin. Pagkatapos ay hinarap ako habang siya'y umaatras. Ang laki ng ngisi niya habang sinusuri ang mukha ko. Lalo kong nairita at binilisan pa lalo ang paglalakad. Tawa siya ng tawa. Sinamaan ko siya ng tingin at tumakbo ng mabilis at agad sumakay sa bike. Hanggang sa kalagitnaan ng pagbalik namin sa cottage ay nakangisi siya. Kahit nang naibalik na namin ang bike ay nanatili pa rin siyang natatawa. Hindi ko na siya inintay at agad na ako nagmarcha pabalik sa cottage. Hinabol niya ako at tinawakan ng kamay ko. Naiinis na tinabig ko iyon. Ano ba? Sabi ko. Tumawa siya at sinubukan ulit na hulihin ang kamay ko. Sinamaan ko siya ng tingin pero mas lalo niya lang hinigpitan ng hawak sa kamay ko. Magkahawak kamay kami nang makabalik sa cottage. Naabutan na naming naghahanda ng pagkain sina Lola. Ngunit agad siya nangumiti nang makita kami. Kamusta ang pamamasyal? Nag-enjoy ba kayo? Tanong ni Lola. The view there was so relaxing la. You should come and see it too. Sabi niya at nalingon pa ako. Kinurot ko ang kamay niya. Next time po. Hindi ako prepared ngayon. Natatawang sabi ni Lola. Biglaan lang naman kasi ang pamamasyal na ito dahil maganda ang panahon at hindi makakasama sa kalusugan ni Lola. Panay ang asikaso niya sa akin habang kumakain kami. Hindi ko talaga makuha ang ugali ng lalaking ito. Minsan ay napakalambing, napaka-sweet at caring. Tapos minsan ay ang lakas mang asar. Naiinis din ako sa sarili ko dahil nagugulat na lang ako na inaasikaso ko na rin siya. Parang may sariling isip ang mga kamay ko para punasan ang pawis niya. Napapatigil na lang ako kapag nakikita kong napapatitig siya sa akin at napapangiti. Pagkatapos ay sisiksik na parang ewan. Pagod na naupo ako sa sofa nang makauwi kami. Si Attorney Justin naman ay kasalukuyang may kausap sa phone. Alright Dad, I will. Rinig kong sabi nito at nakasimangot na tinabihan ako sa sofa. Matapos ibaba ang phone. Bakit? Tanong ko. Umiling lang siya at humilig sa balikat ko. Naiilang na tinulak ko siya dahil nalalagkit na ako. Gusto ko na magbihis agad. Nagpapahinga lang ako saglit dahil pagod at galing sa biyahe. I'll be attending seminar in Baguio for a week. Hindi makakauwi si Dad kaya ako yung pinapupunta niya. I wanna bring you to... Rinig kong sabi niya. Agad akong napatingin sa kanya. Kailan? Ano ka ba, attorney? Para 1 linggo lang yun. Paano naman yung mga trabaho sa opisina mo? Paniguradong tambak na din yun. Ikaw na lang pumunta. Akong bahala sa mga trabaho sa office mo. Para pipirma ka na lang pagbalik. Sabi ko, ilang araw na lang ibabalik na kami sa Manila at paniguradong marami nang naghihintay na trabaho galing sa accounting department. Tuesday next week. Sagot niya at yumakap ulit sa akin. I'm gonna miss you. Malambing na sabi niya. Napailing na lang ako at niyaya na siyang magbihis sa taas. Pinauna niya akong maligo at magbihis at pagkatapos ay siya naman.
Kasalukuyan ako nagre-reply sa mga text sa akin ni RC at ilang text galing kay Cholo at kina nanay. 1 linggo pa raw si nanay sa Baguio kaya mauuna pa ako makauwi sa kanila. Topless siya at nakatapis lang ng tuwalya nang lumabas mula sa banyo. Kahit hindi ako mag-angat ng tingin ay alam ko nakatingin siya sa akin. Imbis na dumiretso sa closet ay sa gawi ko siya tumuloy. Bigla akong nawala sa concentration. Nakatayo siya sa harapan ko at nakahawak sa tenga. "Who are you texting with?" Tanong niya. Bahagyang sinulyapan ko siya at saka ibinalik ang tingin sa phone. Si nanay. Sa 1 linggo pa kasi sila makakauwi. Sabi ko. Hinawi niya ang medyo basa pang buhok at saka umupo sa harapan ko. Napatingin ako sa kanya. Shit, ang gwapo niya talaga. Ang ganda pa ng katawan. Nakakaloka. Talaga bang may gusto ito sa akin? "You sure? You don't wanna come with me?" Tanong ulit niya. May pagsusumamo sa mga mata niya. Parang gusto kong tumango pero pinigilan ko ang sarili ko. 1 linggo lang naman. Umiling ako. "Ikaw na lang. Hindi naman ako kailangan doon. Isa pa ano sasabihin ng mga empleyado mo? The hell I care about their opinion?" Nakasimangot niyang sabi. Lalo lang siyang gumugwapo kapag nakakunot ang noon niya. Nag-iwas agad ako ng tingin. Baka mamaya ay magbago pa ang isip ko at sumama na ako sa kanya. "Basta attorney, 1 linggo lang iyon. Ano ka ba?" Sabi ko. Tumitig siya sa akin at nagkamot sa batok. "That also means 1 linggo tayong hindi magkikita." Sabi niya. Indrapan ko na lang siya. "Ang clingy mo pala. Hindi halata sa'yo." Nangiinis na sabi ko. Napatitig siya sa akin at nag-iwas ng tingin. Napipi kong hinawi niya ulit ang buhok niya at ginulo ng bahagya. Hindi ko alam na may mga gwapo pala na clingy. Ang alam ko lang na clingy ay yung mga lalaking insecure at paranoid. Masyado siyang gwapo para ma-insecure at ma-paranoid. "I'll call you every day. Then, mag-reply ka kahit office hours. Ako pa rin ang boss mo kaya priority mong replyan ako." Sabi niya pa na ikinatawa ko. Sinamaan niya ako ng tingin kaya napatigil ako sa pagtawa. Kinagat ko ang ibabang labi para mapigil ng tuluyan ang tawa. Ginamit pa talagang pagiging boss niya? "What?" Untag niya nang hindi ako sumagot. Tumango na lang ako dahil hindi ako makapagsalita at baka kumawala ang tawa ko. Nanliit ang mga mata niya at nilapitan ako. Napaatras agad ako dahil sobrang lapit na niya. "Oo na nga, re-replyan kita kahit nasa opisina ako." "Why are you laughing then?" Tanong niya at tinukod pa ang isang kamay sa gilid ko. "Paano nga, ginagamit mo yung pagka-boss mo?" Natatawa kong sagot. Nanliit ang mga mata niya at niyakap ako. "Kaya pinagtatawanan mo ko, ganun ba?" Sabi niya at sinimulang kilitiin ako. Napahawak na ako sa dibdib niya at tinulak-tulak siya pero natawa na rin siya at kiniliti pa akong lalo. "Ano ba? Tama na?" Saway ko sa kanya. Kung wala pang kumatok sa pinto ay hindi niya pa ako titigilan. Sabay kaming napalingon. Doon, nang bumukas at dumungaw si Lola. Nakangiti agad siya nang makita kami. "Handa na ang dinner. Let's eat. Para makapagpahinga na tayo." Sabi nito. Tumango ako at ngumiti. "Okay la, sunod na lang kami." Sabi ni Attorney Justin. Tumango lang si Lola at saka sinara na ang pinto. Bababa na sana ako sa kama pero hinigit niya akong muli. Takang napatingin ako sa kanya. "Hindi ka talaga sasama?" Pangungulit-ulit niya. Tumawa ako at tinampas ang braso niya. "Ang kulit mo." Natatawang sabi ko. Ngumisi siya at saka pinatigil ako sa kakatawa gamit ang kanyang mga labi. Naging mapulsok ang mga halik niya at nagsimula na ring maglikot ang mga kamay pero pinigilan ko. "Magbihis ka na para makababa na tayo." Sabi ko. Nagkamot lang siya sa ulo at saka tumayo na para makapagbihis. Naiiling na natatawa ako habang sinusundan siya ng tingin. Pilyo siya pero marunong din siyang respeto kung anong gusto ko. Hindi rin siya namimilit. Kailangan lang talagang patigilin dahil kung hindi, goodbye, pearl of the ocean.